My mind and body is on fire. I feel so hot and sexy while responding to his kisses. Di ko alam kung paano kami nakapunta sa loob ng kwarto namin na parang walang mga pakialam kung may makakakita pa sa aming dalawa. Nakita kaya kami ng mga kasambahay niya? Shit! I don't also know that. Pinatong ko na mahina ang dalawa kong mga kamay sa balikat niya. He gently pulled my back so our bodies could press more. Napatingin ako sa kanyang nalilito. Wala akong ideya kung anong sinabi niya pero sigurado ko Russian yun. He was just staring at state of my eyes that felt like heaven within. What did you say? His face softened as he moved near me. Inayos niyang buhok kong sagabal sa mukha ko. I said, you are the best one that happened in my life. Seryoso mga mata niya habang may ngiti sa labi. For some reason, he looked so real and human. Kagat ko ang sariling labi dahil sa kakaibang nararamdaman. I felt how my heart skipped and my mind screaming in ecstatic matter. My eyes watered while looking over him. I never expected him saying those words. Marquez is like a hard rock. Matigas at sobrang nakakailang tingnan kapag nakita mo siya. He is indeed the dangerous and burning diamond. Don't cry, baby, he said as I hugged him tightly. Ngumuso lamang ako at patuloy sa pag-iyak na hindi naman gaano kalakas. I love you so much, Terry. I love you. Lihim ako napangiti dahil nakita ko kung paano siya napaatras at natigilan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko yon ng ganito kaaga. But I am just being honest. Hindi ko na kaya pang kimkimin iyon. Saka lang siya nabalik sa kanyang sarili nang halikan ko ang kanyang labi. Shit, are you being real? You really love me? He asked na parang sinisigurado ang narinig niya. Tinitigan ko muna siya hanggang sa nauwi ako sa asiwa. I love you, Marquez. Pag-uulit ko pa na siyang nagpadilim ng kanyang mga mata. He licked his lower lip. I love you too, Macomber. With that, I felt him attacking my lips and neck. Napasinghap ako na malakas dahil sa masarap na kuryenteng hatid nito sa buong katawan ko. I miss this so much. Do you also miss my boss there? Napatigil ako sa sinabi niya at kagad siyang tinitigan. Nagproseso pa yun sa utak ko ang ibig niyang sabihin hanggang namula ang dalawa kong pisngi. Umiwas ako ng tingin at akmang sasagot pero huli na yon dahil mas mabilis gumalaw ang mga kamay niya. I want to sit in your lap. I did not mean that. Kahit ako nagulat. Ang gusto ko lang itanong kung sinong babae ang gusto niyang umupo sa kandungan niya. Bakit lumalaban ang bibig ko mula sa utak at puso ko? You can sit anytime you would love to sit on it, baby. Yes, Ro. Tawag ko sa kanya. Yes, Ro. Do not provoke me, Allison Jane Macomber. Madiin ang pagkakasabi niya noon at parang ayaw niya talagang sabihin kong first name niya. But I want to. Yes, Ro? Hindi ko na natuloy ang sasabihin nang binuhat niya ako. Kung di lang ako nakakapit sa leeg niya, sigurado ko, bumagsak na ako sa sahig. Mabilis ang galaw niyang lumabas patungo sa terasa ng palapag na ito. To be true to his words, bumaba nga siya ng marahas sa swimming pool na walang pakialam kung mababasa kaming dalawa. Yes, this is an open area. No fence or anything that could block us. Makikita rin mula rito ang nakakahulog pusong view ng buong bayan. The lights are so beautiful without doing anything. Kagat ko ang sariling labi, sinunod ko ang sinabi niya. Di gaanong kataas ang tubig na halos hanggang bewang niya lamang at hanggang tiyan ko naman. Marquez! Saway ko dahil rinig ko kagad kung paano niyang punutin ang dress ko. Pareho kaming lasing sa isa't isa para alalahanin pa iyon. Hindi nga namin inilala na baka may makakita sa aming dalawa. Hinaplos ko ang kanyang buhok habang nakapikit ng mariin. I am so tired. He smiled like he wants something. Habang nakapikit ng mariin. Bakit ka nakangiti dyan? Kulan mo ako ng roba dahil malamig na. Umirap ako sa kanya. Yes, ma'am. He winked and suddenly claimed my lips again. Mabilis lang yon dahil kaagad niya rin namang binawi dahil lumisan siya at kumuha ng malaking tuwalya at roba. Ang tagal mo naman. Kinausap pa ba ang sarili mo sa loob? Nakapamewang kong tanong sa kanya. He was wearing a boxer nang bumalik siya. Wala na rin akong pakailam kahit binuhat niya akong walang suot, kahit isa at saka pinunasan ng katawan ko gamit ang tuwalya. Salamat. Magiliw kong sabi pagkatapos suotin ng roba. Matutulog na lang akong nakaganito. Total tamad na naman akong gumalaw dahil biglang sumakit ang buong katawan ko. Umangat ako ng tingin sa kanya at di napigilang mapapikit nang hinalikan niyang aking noo patungo sa buhok ko. I love you so much, baby. He whispered before he carried me. Umupo siya sa mahabang upuan malapit sa swimming pool. Nakaupo ako patalikod sa kanya. I was leaning my head in his broad chest. Tahimik lang kaming dalawa na nagpapahinga at dinadama ang malamig na hangin.
Hindi ko mapigilang pumikit dahil sa ilang ulit na halik niya sa ulo ko habang nilalaro ang mga daliri ko. The site is now done, kaya bukas ihahatid na kita sa kumpanya ninyo. Thank you for helping me there. Kuryente at follow-up design na lang kailangan na siguradong kaya ko na. You need to rest. Him breaking the silence. Alam ko na ang tungkol doon. My boss texted me. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo ni Marquez sa akin. Well, after 2 months na sinimulan kong magtrabaho doon, tapos na rin. That site from our company. Ang buong pagkakaalam ko, 9 months na ngayon. Bali nung kinuha yun ni Marquez, halos patapos na. Pero dahil suplado siya, pinaulit niyang ilang parte. Dahil hindi siya nakontento, kaya kumuha ko ng 3 blueprints noon. Trabaho ko rin naman yon and well, congratulations. Sigurado akong sisikat na naman ang bagong hotel na yon. Any plans of the name? Umangat ako ng tingin sa kanya. He was also looking at me. Huli ka, bulate? I was thinking what to name it until now. Munti niyang sagot at gumiti sa akin. I smiled and he kissed his cheek. May sasabihin pa sana ako pero hindi yun natuloy nang pumasok ang isang katulong. Ito na po ang gatas, Madam Allison. At wine ninyo, sir? Anito at nilapag ng isang katulong ang 2 glass na dala at saka yumuko. Pinulot niya rin ang mga damit naming kumalat sa sahig. Shit, sobrang nakakahiya. After 2 months, likod ni Marquez ang bubungad sa akin nang magising ako at tumungo sa kusina. It is already 5 in the morning. Hindi ko inakalang makakagising ako ng gantong oras sa kabila ng ginawa namin kahapon ni Marquez. I bit my lower lip while watching him cooking like a pro. Hindi ko mapigilang mapapikit habang inaamoy ang luto niya. He was frying something good and aromatic. Nakapikit ako pero wala akong ideya kung bakit naglalakad ng mga paa ko, pati yung sa likod ng aking nobyo. I opened my eyes when I smelled his manly scent but enveloping inside of my nose. Nakatalikod pa rin siya pero bahagyang sumulap sa akin nang maramdaman niya ang presensya ko. He smiled but looked at what he was cooking again. Good morning, bulate. Kinurot ko ang tagiliran niya sa bayakap na mahigpit mula sa likuran. He stilled and he cannot also barely move as he turned off the stove. Bulate? The shit? Hindi siya makapaniwalang humarap sa akin, sabay sa likop ng aming mga daliri. Ay, hindi ko pa pala nasabi sa kanya na Bulati talaga ang una niyang pangalan. Bulati ka naman talaga eh. Pogi nga lang. I smirked as I kissed him quickly in the cheek. Sumingkit ang mga mata nitong ingat ang babae para mahalikan ako ng matagal sa labi. I did not protest when he kissed me more. It was full of gentleness and softness. Just like what I wanted if kissing is the topic, he really knew what I want. Good morning, love. He greeted me with his lunatic pout and smile. Pinandilatan ko siya bago umirap at naglakad sa island counter kung saan nakanda ng ilang pagkain sa kagatas ko. You prefer milk than coffee? Am I right? Tanong niya habang inilalagay ang nilutong itlog na may halong ham sa isang plato. Nakaupo akong tumango sa kanya. I love it than coffee. Naalala ko lang kasi nung nag-aaral ako, mas gumagana yung utak ko kapag itong iniinom ko habang nagre-review. I told him. Tumango siya at umupo sa harap. Napagdesisyonan namin kumain na lang sa island counter habang nag-uusap ng kung anong bagay-bagay hanggang natapos kami at inihatid niya ako sa kumpanya. We're here, he announced. Salamat, bulate. I grinned when he's near. Ayaw niya talagang tinatawag ko siyang ganon. He once said kanina hindi raw siya marumi para sa akin kaya hindi siya bulate. Hinalikan kong peski niya bago lumabas ng sasakyan. Kumaway ako sa kanya nang ibinaba niya ang bintana para bigyan ako ng flying kiss. Sinalo ko ito pero kagad din namang hinulog sa lupa tsaka tinapakan. Tumingin ako sa kanya at nakita ko, kunwari siyang umaktong naiiyak tsaka inirapan niya pa ako na parang bakla bago umalis. Laki ng ngiti natin ngayon, Allison na. Sabi ni Gianna nang mapansin nito ang walang tigil ng ngiti at tawa ko habang ginagawa ang trabaho. I looked at her with my innocent eyes. Siyempre, ikaw ba naman may poging boyfriend tsaka masarap pa? Pagmamalaki ko. Itinaas ko pa ang noo ko sa kanya. She stopped, but her eyes slowly widened. Hindi siya makapaniwalang napasigaw sa gulat na siya namang kinatigil ng ibang office mates namin. Humingi ito ng pasensya at saka umupo sa harapan ko. I just looked at her calmly like I'm unbothered and proud. Totoo? Finally, after 8 months. Akala ko talaga aabot pa ng 1 year. Ano yon? Swerte ng ex mo para isipin niyang hindi ka nakaka-move on. She even flipped her hair. Tumango ako sabay asikaso ng ilang papeles. Now tell me, sino naman ang hotdog na to? She asked.
Humagikik pa ito habang pumapalakpak dahil sa saya. I stopped typing in the keyboard and looked at her. Ngumisi ako ng malapad. You won't believe me for sure. Si Yesruel Terry Marquez at 4 months na kami. Umangat ang gilid ng labi ko. I was expecting her to be in shock, pero nauwi to sa tawa na parang may nakakatawa talaga sa sinabi ko. Nahihibang ka ba? Sa bagay, gwapo naman talaga si Sir at hindi mo talaga maiiwasan na pangarapin siya. Diyos ko, ikaw ba naman nakikita mo siya araw-araw? I understand talaga, friend. Hinaplos niya ang likod ko na parang pinapatahan ako. What the? Kalahi ba talaga nito si Xander na talagang walang tiwala sa kamandang na dala ko? What? Totoo ang sinasabi ko. I almost rolled my eyes. Ngumuwi ako at tinignan ako ng seryoso, pero may kaunting alanganin sa mukha niya. We, kailan pa? She asked, still not convinced. Huminga ako ng malalim at kinuha ang phone sa gilid ng desk ko. Kaagad kong tinawagan ang number ni Marquez. Tingnan natin. Sino si Angry Bulate? Tanong ni Gianna nang sumilip sa phone ko. I just smirked and stopped her, kaya naghintay na lang ang gaga. You called? Bungad sa akin ni Marquez nang masagot ang tawag. I put the call in loudspeaker so my friend will hear him talking. I miss you, Bulate. I made my voice childish. Inaasar siya. Napatakip ng bunganga si Gianna at di makapaniwala. Gusto niyang magtanong kung sino yon pero nanatili siyang tahimik. Are you trying to provoke me again, love? I might go there and drag you in our house to you because of that word. Sobrang namamaos ang boses nito na halatang nagtitimpi. Tumawa ko na mahina. Joke lang. Trip ko lang tumawag. Yan lang. Bye. Love you. Love you more. I'll fetch you later. With that, he ended the call. Impet na tumili si Gianna na halos habulin ang sariling hininga. Hindi talaga ito makapaniwala sa narinig na yon. OMG, friend! Totoo ba talaga? Hala, akala ko, hindi pumapatol ng lalaki yan sa mga babae. Akala ko nga bakla. OMG, ang haba ng hair mo. Niyakap niya ako na mahigpit. Hinampas ko naman ang braso niya. Da, sa ganda kong to. Tsaka masarap naman siya kaya pinagbigyan ko na kahapon. Sabay nakakaluka akong tumawa at gumisi sa kanya. Napanganga ulit siya pero kagad din naman niyang tinakpan ang bunganga niya. May nangyari na kagad sa inyo? I mean, huling may nangyari sa amin itong kahapon. Inosente akong tumingin sa kanya bago humalakak. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang hindi talaga makapaniwala sa kanyang narinig. Hala, OMG! Hindi ako makapaniwala. Sapo niya ang ulo. Hindi ko na siya pinansin. Itinuloy ang trabaho ko habang natatawa sa kanya. First of all, hindi na dapat sila nagtataka dahil sa gandang meron ako ngayon. Mabilis tumisan ang tirik ng araw hanggang sa uwian na. Masaya ako lumabas ng kumpanya patungo sa parking lot kung nasan ngayon naghihintay ang nobyo ko. And I was right. Nasa parking lot nga ang sasakyan nito habang nasa labas siya, nakasandal na abala sa phone niya. Masaya ako naglakad papalapit sa kanya sabay halik sa kanyang pisngi. He looked at me in surprise, then his face softened. Love? He pulled my hand and kissed me on the lips. Niyakap ko siya na may ngiti sa labi. The company is talking about you. Bukas na ang ceremony ng hotel and resort mo. Congratulations, I'll be there tomorrow. I winked. He licked his lips. Yeah, so let's date? I wanna hang out before facing a lot of interview tomorrow. Giniya niya ako patungo sa front seat. We done a lot of date at kapag umuwi kami, doon na nangyayari ang milagro. But promise me na walang mangyayari pagkatapos. We need to sleep a lot of hours for tomorrow. I pouted when he went inside. Napatawa siya dahil sa sinabi ko sabay lapag na isang kamay niya sa hita ko. Yeah, I promise that. Basta wag mo lang akong aakitin. He glanced at me once and looked at the street again. Magkasalubong ang kilay kong tumingin sa kanya. Hindi ako umaakit sa'yo. Sadyang manya ka lang talaga. I rolled my eyes again. I was pouting as we stepped out from the car. Pero nawala ang bad trip ko sa kasama ko nang pumasok kami sa isang kainan. Akala ko restaurant ulit pero hindi. Garden? Really? I asked while smiling. Ngumiti rin siya bago ko hinila patungo sa loob. Nakita ko kung paano lumapit sa amin lahat ng tao na nagtatrabaho sa loob. They knew us. This way, sir and ma'am. Anyaya sa amin ng isang babae. Sumunod kami patungo sa isang gate. Binuksan nila to at bumungad sa amin ng mabangong samyon ng mga bulaklak sa itaas. Iniwan kami ng babae doon. We both hold each other's hand while walking in the sidewalk, though the tables are.
Ang ganda naman dito. Halos maiyak ako sa ganda. May mga tulips na kulay puti sa paligid. Umiilaw din ang mga to na para mga bituin sa kalangitan. Clyde said that this place are good for couple. I want to try a memory with you here, sabi niya. I turned around to face him. Something stopped even my heart and world. There's something in his green eyes. I can hear it in silence. Tumulong luha ko sa hindi alam ang dahilan. Kinakabahan ako. May parte sa akin na sinabing hindi na mauulit to, na ito na ang huli at matagal na titig na makikita ko mula sa mukha niya. Why tears? Nag-aalala siyang lumapit sa akin sabay tingin sa buong katawan ko. Kung may sugat ba ako o kung anong nangyari sa akin. I just keep looking at him. Gosh, I love him so much. I don't want to end this. I want to stay here with him. Ayokong tumakbo ang oras. Natatakot ako sa hindi alam na dahilan. I just love to feel your love. Malumani kong tugon. He kissed the tip of my head. Hinila niya ako patungo sa upuan. Kinuha niya rin ang upuan niya at nilagay yun sa tabi ko. He was looking at me like I was the most sensitive glass that he must protect. Inayos niyang hibla ng buhok kong sagabal sa mukha. I was playing with his finger without a word until the 3 waiters came to deliver the food. Umalis naman agad ang mga to nang malagay ang mga pagkain at inumin sa lamesa. Why do I feel something? Parang hindi na mauulit to? Tell me the truth, do you have enemies? Diretsahan kong tanong habang nilalagyan niya ng pagkain ng plato ko. He chuckled and kissed my cheek. No, I don't. I told you, wala akong kalaban kapag walang kumakalaban. As of now, I am more focused in my business and also with you and to our future. Uminit ang buong pisngi ko dahil sa narinig. So may future na pala kaming dalawa. Wala akong nasabi dun. Siya lang ang tanging lalaki na naging kasintahan ko na sinabing may future pa kaming dalawa at isa ako sa mga plano niya. Shit! I am really in love with this guy. Naging maayos naman lahat habang kumakain kami at nag-uusap, but a text message ruined it. Hindi ko alam ang sasabihin ko matapos matanggap ang message ni ate. I can't move. What's wrong? Are you okay? Inawakan ni Marquez ang nanginginig kong mga kamay. Hindi ako sumagot at mabilis na inayos ang bag ko. I need to go. Nataranta ako. Where do you want to go home? Tara, ihahatid kita. Nakasunod siya sa akin na halos lakad takbong ginagawa sa sobrang kaba. I can't do this. Not at home. Can you drive me at the airport? My mother is now in the hospital. She got into an accident. I need to see her in France. I said while crying out loud. Hinawakan ni Marquez ang magkabila akong balikat. Don't cry. Sasamahan kita. We'll see your mother, Please, baby, don't cry. He keep on calming me pero umiling ako. No, may ceremony ka nga asikasuhin bukas. Just be there. Kaya ko ng sarili ko doon saka kailangan ako ni mommy. Please just stay here and I will be back. I said. Babalik ka? Is that a promise? Yes, babalik ako. That was the last time I heard to myself while talking to the man I love. Basta wala na ako ibang maalala, kundi dumating ako sa France at tinarap ang lahat na nangyari. At ang pinakamalala, nakaharap ko ulit ang gagong prinsipe ng bansa. He showed himself with a twist. I could feel how my throat became dried as I was staring down to my shit. Ex! Nakataas ang sulok ng labi, parang may sobrang nasisiyahan sa nakikita. Baby, you knew well how much I love you and what I can do for you. Humakbang ako paatras habang lumalapit siya. Matapang ako pero ba't may parte sa akin ngayon na naduduwag ako? Was it because of the bad news? Dahil ba hindi ako ready sa sinapit ni mommy? Hanggang ngayon hindi pa rin to nagigising kahit anong gawin ng doktor. You're crazy, Caleb. What the did you do to my mother? Lumalalim ang dibdib ko dahil sa paghabol ng sariling hininga habang nakatingin sa kanya. The crazy prince just smirked like a murderer and a psychopath. Nikiyom ko ang aking kamao. Pinipigilan ng sariling sampanin siya ng malakas. He could use that for blackmailing me. I knew how this prince is. Your mother will surely die if you still would not accept my offer. Just be my girlfriend again and as your mother will wake up. He held my arm tightly and it made me groan. Masakit at kahit anong hila ko, hindi ko magawang makaalis. Realization hit me. Kaya ba parang mga walang pakialam ang doktor dito dahil sa kagagawa ng lalaking ito? Alam ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya sa bansang to, pero hayop siya para gamitin yun sa pangulwila gamit ang pananakot. How dare you? Hindi ko napigilan ng sarili. I slapped him so hard, from left to right. Wala akong pakialam basta't sinaktan ko na lang siya. He did not stop me, but instead he just laughed so hard.
Sayang at walang mga tao sa labas ng room ni Mommy. Makikita sana nila ang totoong ugali ng lalaki.